sa June 30 ang arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kasong plunder. Pero sa kaso namang graft laban kay Estrada, pinayagan siyang dumalo sa pamamagitan ng teleconference. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano na ba ang update dito nga sa arraignment ni Senator Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan? Cheryl, pinagpalibal muna ngayong araw ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagbasa ng sakdal o arraignment kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para yan sa kasong plunder. Yan ay matapos hilingin ng kampo ni Estrada at Bonoan na dapat maresolba muna ng korte ang inihain nilang moisyon na maibasura ang kasong kanilang kinahaharap. Kaninang umaga lang, humarap sa korte si Estrada kasama ng kanyang mga abogado. Pero bago pa man magsimula ang pagdinig, tinanong ng mga maestrado kung bakit naghain ng motion to fix bail si Estrada. Target kasi ng kampo ni Estrada na magpiyansa habang hindi pa binabasahan ng sakdal para sa kasong plunder na non-bailable. Pero giit ng kampo ng senador, hindi naman matibay umano ang ebidensya ng prosekusyon kaya dapat magpayagan siyang makapagpiyansa. Buwelta naman ng mga maestrado, hindi pwedeng mauna ang pagpapiyansa nang hindi pa nagsisimula ang arraignment. Dahil dyan, binawi ng kampo ni Estrada ang motion nitong makapagpiyansa. Gayon din ang hiling na mailipat sa ibang detention facility habang dinidinig ang kanyang kaso. Hindi naman nakadalo si Bonoan dahil nananatili pa rin siya sa pribadong ospital. Hiniling din ng kampo ni Bonoan na maresolba muna ang kanyang motion na mabasura ang kaso at mailagay sa hospital arrest. Dahil dyan, reschedule na sa June 30 ang arraignment para kina Estrada at Bonoan. Nagpatuloy naman ang pagbasa ng sakdal sa iba pang akusado na sina DPWH Engineers Daniel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales na naghain ng not guilty plea para sa kasong graft at plunder. Samantala, hindi naman personal na dumalo si Estrada sa arraignment ng 2nd Division para naman sa hiwalay na kasong graft. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Noel Austria, meron umanong osteoarthritis si Estrada sa pareho niyang tuhod kaya hiniling ng kanyang kampo na dumalo na lamang sa mga pagdinig sa pamamagitan ng teleconference. Pinayagan naman ng korte ang hiling na ito ng senador. Tinalakay din ng korte ang omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na kumekwestiyon sa legalidad ng paghain ng naturang kaso. Hinihingi rin nila na ibasura ang kaso with prejudice at ipinababalik sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan o ibalik sa preliminary investigation. Ipinuntunan ng depensa na nagdulot ng pinsala sa kanilang kliyente ang paghain ng kaso na maituturing lamang na for show o palabas lamang dahil umano sa malaking halaga na sangkot sa flood control projects. Cheryl, ngayong araw naman, inilabas din ng PNP ang mugshot ng senador kung saan makikitang nakapatong lang ang orange t-shirt sa kanya. Pinunayan ng ilang netizens, kaya tanong tuloy nila, bakit parang may special treatment sa senador? Pero nilinaw ng PNP na walang special treatment, sadyang hindi lang nagkasya ang t-shirt sa senador. Cheryl, samantala hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division itong mga mosyon na inihain ni Estrada at Bonoan kaugnay ng pagbasura ng kasong graft na isinampa laban sa kanila. Ginit ng mga maestrado na nasunod yung tamang proseso at ginalang yung karapatan ni Estrada ng isampa itong mga kaso laban sa kanya. At dahil nga dyan, binasahan na ng sakdal si Estrada at ang korte ang naghain ng plea para sa senador matapos itong tumaghi na maghain ng kanyang sariling plea. At binigyan din ng 10 araw ang prosecution at depensa na magsumite ng komento at argumento kung bakit hindi dapat maisailalim sa preventive suspension itong si Estrada dahil kadalasan isinasailalim sa preventive suspension ng mga akusadong senador kung ito ay may kasong graft. Sa June 30 naman, itinakda yung pagsisimula ng pre-trial para sa kasong graft. Ngayon yung para naman doon kay
Bonoan ay hindi pa rin nadesisyonan itong kanilang motion na mailagay siya sa hospital arrest, pero ikinagulat nga ng mga mahisrado na marami na palang iniinda itong dating kalihim. Meron daw kasi siyang acute coronary syndrome, chronic kidney disease, hypertension, prostate cancer at sakit sa spine. Kaya naman hihingi rin sila ng update mula sa PNP kung ano nga ba yung kondisyon ni Secretary Bonoan bago sila magpasya kung kailan magpapatuloy ang pagbasa ng sakdal sa kanya. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.